What's up guys? Kamusta? Gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng mga naipon naming camping gears kaka-checkout sa Shopee. Napakabigat. So let's get into it. Alright, so shoutout kay Raptor for sending this napakaganda, napakatibay na 50-liter storage box na may kahoy pa nga na platform dito sa taas. So tara, open na natin. There you go. So ito na yung mga naipon namin na camping gears kaka-checkout sa Shopee. Yung iba dito gamit na namin dati, yung iba bago pa. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea and hopefully makatulong sa inyo yung video na ito. By the way, kung interesado pala kayo malaman kung ano yung mga tools and accessories na ginagamit ko para kay Big Wolf as well as some camping gears na in-order ko, gumawa po ako ng Linktree page. Lagay ko yung link sa description. Moving forward, doon ko ilalagay lahat ng product links para di kayo mahirapan maghanap. Bookmark nyo na din kung interesado kayo. So tara, tuloy natin yung video. So una, we have this Greenfield na clip-on fan. So matagal na sa amin to. Ang reason naman kung bakit gusto ko to is natatanggal yung battery or napapalitan. So pwede kang mag-stock ng marami nito, palit lang diretso, hindi mo na kailangan isaksak sa charger yung mismong fan. So magagamit mo siya continuously as long as may extra battery ka. Okay? So matagal na sa amin to. And I think gagamitin namin to pag matutulog kami sa loob ng sasakyan kasi pwede mo siyang i-clip, di ba? Okay? And then, aside from that, meron ako dito mga handheld fan. Matagal na rin sa amin to, syempre. Pag mainit sa camp, importante din ito. And para kung mobile ka, may dala-dala kang fan, importante din yan. And then here, meron tayo ditong intelligent na inverter. Mamaya papakita ko sa inyo ito kasi related siya dun sa laman nitong box na to. Alright, so dito muna tayo sa duct tape. So in case na mapunit yung tent, yung canopy, meron tayong pang quick repair. And then ito parang strap lang to na pwedeng gamitin sa mga baggage natin o sa mga bag natin, okay? And then here, I have a small nalalagyanan. Ang laman naman nito is mga magnets, okay? Itong mga magnets na to ay matibay talaga. So these are neodymium magnet. Nalimutan ko lang yung ano niya, yung level niya, lagay ko na lang sa screen, pero gagamitin ko to para sa screen. Kasi may screen akong binili para dun sa gilid at likod ng sasakyan. And then, ito naman is para pwede mo siyang idikit sa, yung alam mo yung likod ng minivan, pwede ko siyang idikit na ganun, and then pwede ako mag-hook ng ilaw or kung ano man gusto kong ilagay. So, napakatibay din ng ano niya, magnet niya, neodymium din. Okay? So, nilagay ko siya dito para hindi siya makadikit ng ibang mga bagay. Iwalay siya sa ibang electronic devices. And then, here, meron ako ditong semi-hard case. Dito naman yung mga maliliit na mga anik-anik. So, tignan natin kung anong laman. Okay? So, una, dito yung ating portable pump para sa ating airbed. Pwede rin ito sa mga salbabida, pillow, or anything na pwedeng i-inflate. So, we have a tiny air pump. Andyan yung mga details niya. Meron siya ditong pang buga ng hangin, pang inflate at pang suction. Tapos meron din siyang handle dito na pwede mo isabit kasi this actually lamp din, pwede mo siyang gawing lamp. So meron din siya ditong USB Type-C port for charging. Tinry namin to, bale dalawang inflate, isang deflate, hindi pa ubos yung battery. So I think pwede pa siya ilang beses na pag inflate and deflate. Okay, so long press lang, quick demo lang, okay? So long press lang para ma-activate siya. So unahin natin yung ilaw, long press din. So, dalawang level siya. And then, yung blinker niya. And then, yung pangatlo is yung turn off na. And then, nandito na yung kanyang pump. Yan. So, ito yung, dito mga galing air, suction. And then, para safe na hindi ma-activate ng accidentally, press and hold lang. Pag nag-red, okay na siya. Hindi na siya mag-activate ng basta-basta. Okay? So, may makakasama siya ditong nozzles for different applications, different mga inflatables, okay? So, medyo umuulan na, pero okay lang yan. And then, aside from that, andito naman yung mga regular strings or mga tali and mga peg na kasama dun sa mga, tent namin in canopy. Dito ko na lang nilagay kasi hindi ko naman to gagamitin kasi bumili ako ng mga robust, mas matibay, mas maganda na pegs and mga tali din. So, option na lang to, backup lang. And then, we have a couple of power banks from Momax. Kasi magdadala naman ako ng power station, so I don't have to bring na malalaking mga power banks. So, sapat na ito. And ang gusto ko dito kasi, ikakabit mo lang siya diretso sa phone mo. Yan. Tapos, if not naman, kung sa ibang devices, pwede rin naman dito.
So, napaka-convenient niya and mabilis siya magpa-charge, magpa-full charge ng iPhone. So, yan, tigisa kami ni Mrs. And then, we have a bunch of carabiner. Siyempre, kailangan din yan sa camping. Diba? Just in case. Okay, so nakalagay siya dito para hindi sila aalog-alog sa ating Raptor storage box. Alright, so next, ito mga box lang to, empty boxes lang to, just in case may mga gusto pa akong idagdag para hindi aalog-alog dito. Okay, hindi ko pa alam kung ano lalagay ko dito. And then, meron tayo ditong tatlong emergency mini toilet. Ito naman, pag bumabiyahe ka, kasi syempre, minsan may mga pagkakataon na yung mga sakay mo ay hindi agad makakahanap ng toilet or basta, pwede mo siyang gamitin na ihian, either sa sasakyan or sa camping. Yan, so I think, ano lang siya, for emergency purpose, nakalagay na nga dito, kung sakaling malayo yung CR. Okay, so aside from that, dito naman, ito isa sa mga favorite ko. Sinadya sa akin ito ng kaibigan ko, ilaw. Lagay ko na lang sa screen yung mga product page sa mga sinasabi ko. Okay, so we have a light here. Dalawa yung binili ko. Napakakunat daw ng battery nito. Hindi ko pa natatry pero sabi ng kaibigan ko, more than 18 hours daw yung tinatagal nito. Basta makunat daw siya. So i-demo ko lang sa inyo yung isa. So here sa taas meron tayong 1/4 inch thread. Pwede mo siyang ilagay sa tripod or kung saan man. And then meron din siya ditong hook. Pwede mo siyang isabit. And then on the other side, meron tayong ilaw dito na COB or chip on board or LED. And then meron din tayong LED dito na spiral. Tapos dito naman meron tayo ditong USB Type-C port for charging. So waterproof na rin siya kasi may seal siya dito, rubber seal. And then itong maganda rito for activating is pipihitin mo lang to and super tactile niya. So isa para dito and dalawang level yan. And then, next niya is para dito naman, first level, second level, and yung pangatlo, natatanggal na yun sa taas, ay yung dito sa harapan, and then, maiiwan na lang yung spiral. And then, hihina na siya. Yun. So, 3 level siya. So, yun. Pwedeng ito lang, maglalakad ka, kung gusto mo flashlight lang siya. And ito naman, pag gusto mo lahat, and pwede mo rin patayin yan. Tapos, yun yung gagamitin mo. So, malakas siya guys May studio lights lang ako dito Pero, malakas siya. So, sabihin ko na lang sa inyo after ng camping namin kung gaano katagal yung battery life niya. Pero sabi ng kaibigan ko, matagal daw talaga yan. Alright, so, next natin is AuraShare na camping lamp. Ito naman ay nirefer sa akin or sinuggest sa akin ni Sir Christopher. Tignan natin naman ngayon. Matagal din daw tinatagal ang battery life nito and solar siya. So, mas matagal siyang aabot. Kasi nga, syempre, sa umaga, itapat mo lang sa araw and magkaka-charge na siya. So, here is the solar panel sa taas. And then, meron siyang hook. Pwede mong isabit sa tent or sa labas kung saan man. And then, ito yung mga technical specifications. And then, here, we have our USB Type-A and Type-C port. So, ano siya, naka-seal din siya ng rubber. And then, on the other side, we have a sort of flashlight. And then, here, we have our power button and 4 LED indicators. And dito naman yung mismong light niya. So, for operation, ito muna. And then, pangalawang pindot, hihina siya. Pangatlo, blinker. Pang-apat, mag-on na yung white niya. And then, next is warmer. And then, yung third niya is yung parang super warm na. Pang mosquito na siguro yan. And then, after that, mag-off na siya. So, very convenient, waterproof, magaan. Yun ang ating AuraShare camping lamp na nalaglag. O, durable pa siya. Okay? Alright, so tara. Sunod naman agad. So, lumalakas na yung ulan pero hopefully okay pa rin yung audio natin. So, good luck sa camping, no? Kailangan prepared ka sa ulan. So, next, ito naman. This one is the LED solar charging lithium battery na sort of floodlight na rin, ano? So, hindi ko na open to kasi meron tayo dito nakabukas. Kasi buy one, take one siya nung nabili ko So, sa harap, we have 4 LED sections or panels. IP66 na rin siya. So, waterproof na siya. And then here up top, meron tayo ditong ports, USB Type-A and Type-C. Alright, so may rubber seal din siya. Pati yung power button, naka-rubber seal din. Alright, so meron tayong LED indicators, pero mamaya na yan. Meron tayo ditong higpitan, kabilang side. And then dito naman yung kanyang solar panel. Tapos dito, meron tayong hook. Pwede mo isabit sa tent. Tapos may magnet pa tayo dyan. And then dito mo ito yung higpitan mo na. Alright, so here, balik tayo dito, power button. Pakita ko na sa inyo gaano kalakas. So, una, white, and then warm, and then combination ng warm and white, and then
hihina siya, and then for emergency, o blinker siya ng red and blue. Hindi na siya nag-register na maayos sa camera. And then we have our LED indicators here. And then after that, mag-off na siya. So yun yung ating solar charging LED panel or floodlight. Okay. And then, ito muna ang unahin natin. So this one is a camping fan din, electric fan. Di ko lang alam yung brand, pero yung specifications niya andito. So maraming version to, maraming nagbebenta nito. So hindi ko na alam kung anong brand nito eh. Pero lagi ko na lang sa screen yung product page kung saan ako nakabili. Okay, so una, meron tayo ditong tripod legs. Kasi this is a tripod fan, pwede mo siyang ikabit. Then, ito na yung mismong fan. Alright, so here up top, andito na yung ating fan. Tapos itong palibot na to, meron tayong LED dyan. And then here we have the 1/4 inch thread para sa tripod. And then dito naman, meron tayong hook. Pwede mo siyang isabit sa tent mo, sa gitna ng tent. And then dito yung mga technical specifications. Tapos meron din siyang USB Type-A and Type-C ports na naka-seal ng rubber para sa waterproofing. Pero syempre, hindi mo babasain yan. Tapos andito naman yung mga buttons natin. So meron tayong power, 1, 2, and 3. So ganito kalakas siya pag number 3. Tapos may ilaw din siya, syempre yan, 1, 2, and 3. 3 levels din. Tapos may timer din siya dito na 1 hour, 3 hour, and 5 hour. So pag natutulog kayo, pwede nyo iset yan. Alright, so next and last but not the least, we have a Soarfly na electric fan din. Powered by VF batteries. So, ito naman galing na to sa galing na to sa mga power tools ko dito. So, extra na lang ito. Pero pag bumili kayo, may kasama na rin siyang battery. So, tingnan natin. Ito yung kasama niyang battery. Medyo mabigat siya. Okay? Tapos yung mismong fan, ito. Pero bago yan, meron din pala siyang kasamang charger ng battery. Okay? So, tanggalin natin. Pakita ko sa inyo. So, yung fan, yung fan blade natin, nung dumating to UP ito inayos ko na lang. So, ingatan nyo lang kasi medyo malambot yung bakal. And then here, sa likod, dito mo ilalagay yung battery. Bali, pag ganyan siya, napakasimple lang. There you go. Tapos ito, nafi-flip siya. Ganyan. And then, ito yung button natin sa likod. So, dalawang level. 1 and 2. So, ang nagustuhan ko dito guys is na malakas yung niya. Para sa size niya, malakas yung fan niya at malakas yung buga ng hangin. Number 1 and number 2. So, definitely mas malakas to kaysa dito. Okay, so ito pang lang to, pang gabi. Ito pang tanghaling tapat. Okay? By the way guys, munti ko na makalimutan. Ito nga pala yung intelligent inverter na pinakita natin kanina. So, essentially, ito ay kinakabit sa mga VF battery na gaya nito para magkaroon ka ng extra power source or outlet. So, meron tayong USB Type-A ports here. Pag in-on mo siya, mag-on yung ating AC ports. And then, meron tayong itong voltmeter. Ngayon, sabi sa product page, kaya daw nito ng 120 watts. Pero in reality, as per my testing, hindi niya kaya mag-power ng mga standard na stand fan. Okay? Maybe clip fan, kaya niya. Kaya niya mag-power ng air purifier, humidifier, and water filters. Pero, for some reason, hindi niya kaya mag-power ng stand fan. Hindi naman ako electrician, hindi ako masyadong sa electronics, pero yun yung experience ko. May isang version nito na may USB Type-C port na sabi nila kaya daw ng mga stand fan. Lagay ko na lang yung product page sa screen. Okay, pero itong particular na to hindi gumagana. So check nyo na lang yung mga product ratings. So mag-serve lang to as a additional charger or power bank. Pwede tayo maglagay ng dito ng mga adapters natin. Okay? So hindi ko naman to kailangan talaga kasi may power station akong dadalhin. Na budol lang talaga ako at gusto ko lang din siyang i-review or i-testing. Okay? So, bago tayo magtapos, pakita ko na rin iba pang binili namin na hindi kasama dun sa ating Raptor box para isang video na lang. Okay? Saglit lang. Alright, so isa to sa mga favorite ko. Okay? This is not super necessary, pero para sa akin, napaka-convenient niya. So, this is essentially a peg holder or peg bag. Tsaka pwede mo rin lagay dito yung mga tali mo. There you go. So, kasyang-kasya dito, I think 20 o 40 cm. Lagay ko na lang sa screen yung product page. Pero yan, sakto yung 20 na pegs na kagaya nito. So, bumili kasi ako para mas solid compared sa mga kasama lang sa tent and canopy. So, kasya 20. Okay? Tapos, meron din ako ditong pole holder. Nabudol din ako dyan. And then, ito naman nabili ko sa Decathlon. So, this is a rubber mallet. Hindi ko natatanggalin ha.
Pero may pagtanggal din ng ng peg dito sa likabila. Tapos, ang isa sa mga binili ko dito na parang luho na lang talaga is ito. Mga guideline ba ang tawag doon? Hindi kasi ako bihasa sa camping, first time ko pa lang. Kasi nga, ayokong magtatali, wala akong alam sa mga pagtatali-tali. Kaya ang binili ko is yung may hook sa magkabila, and then parang ratchet type siya or locking type siya. So for example, i-hook mo to sa canopy mo, and then i-hook mo to sa peg mo, di ba? Tapos hihilahin mo na lang yan. Yan, hihilahin mo na lang. And then pipindutin mo to para ma-release. So, di ba? Napaka-convenient niya. Hindi mo na kailangan luwag, tapos tatanggalin mo ulit yung tali para ikabit ulit, or gumamit nung fastener, or yung may mga nabibili na maliit lang mura lang, na same purpose din siya, pero mas fancy lang talaga to at mas madali gamitin. So again, this is just luho lang sa mga bihasa na sa camping. For sure hindi na sila gumagamit ng ganito dahil kabisado na nila magtali-tali. Pero for beginner na gaya ko, bumili ako ng 4 na color orange para visible kahit papaano. Tapos itong mga black, extra na lang to kasi ito yung medyo mas mura So ayun lang, share ko lang. Again, completely unnecessary, parang kung marunong naman kayo magtali-tali, more on siya, convenience lang talaga. Same with this bag, okay? Siyempre, pag mainit yung panahon, magja-juggle-juggle ka pa ba sa storage mo para dito sa mga pegs mo, di ba? Magja-juggle-juggle ka pa ba sa mga tali-tali mo? At least ito, dito na silang lahat. And madali din mag-pack up after. So, ayun. So, aside from that, wait lang, may papakita po sa inyo. Daming binili, no? So, bumili din pala ako nitong collapsible water jug. Hindi ko alam kung gagamitin namin, pero ayan. So, ganito siya kalaki. Matibay daw ito. Hindi ko pa natatry, obviously. So, ayan. Meron siyang faucet dito. And yan. Lalagyan na ng tubig. Okay? And then, syempre, pag may lalagyan ng tubig, kailangan may pang-igib ka ng tubig. So, this one is 10 liter na collapsible pail. Okay? Umorder pa ako ng 20 liter kasi ito pang hugas-hugas lang to ng mga kung ano-ano. Yung 20 naman is pag gusto mo maligo sa sarili mong shower tent. Okay? Okay, so aside from that, last na talaga to guys. I also have a couple of mosquito tent here. Para naman to specifically para sa Suzuki minivan namin na DA17V. Itong isang to para sa likod, pag inangat mo yung back door, ito yung completely mag-shut off sa kanya. Saktong-sakto doon sa DA17V sa likod. May ginawa na akong video, overlay ko na lang dito sa screen natin. Tapos ito naman, para sa side naman to, sa sliding door, para pwede mo rin i-open. Kasya din to. Doon ko gagamitin yung mga magnets na pinakita ko sa inyo. Kasi mahina yung magnet nito So dito ko gagamitin yun. Ito may mga magnets na siyang kasama. So hindi mo na kailangan lagyan ng magnet. And that's about it guys. Thank you. And yeah, tuloy natin ang video. So, I think that's about it. Pero bago natin tapusin itong video na to, may papakita ko sa inyo. So I'm talking about Rosha. So para sa akin, alternative siya dun sa popular na Opolar na fan. Halos same lang sila. Kung di ako nagkakamali, same lang na manufacturer. Kasi almost same specifications, same features, same design. Iba lang yung pangalan. So, yan. Kasi, out of stock na yung sa Opolar So, balitaan ko na lang kayo. Gawa natin ng separate video ito. Okay? So, hopefully nakatulong sa inyo itong video na ito. Magkaroon man kayo ng idea para sa mga camping needs nyo. Sana mabudol ko din kayo. So, lagay ko na lang lahat ng links sa ating comment section or sa description kung saan ko man ito upload. And please use my links para masuportahan nyo yung channel natin. So, thank you for watching and see you on the campsite. Have a great day guys. You're awesome.